tagaluto, tagahugas. Hindi ko na pinaglalaba yung brief ng kasama ko, mga kapatid. Siyempre, yung brief ko lang. Labahan ng brief ko. Nakanya mo mga kapatid? Ladies, ganyan. Kaya nung magkasawa ako mga kapatid, naranasan ko. Kahit malalaki na sila. Gigisingin ko na lang yan. Nakanda na pagkain. Pinagpiprito ko, tatanungin ko ba anong paborito mo? Itlog, ikaw. Hotdog, ikaw. Noodles, okay. Right away, boss. Okay. Nakala ko ba? Handa na, mga senyorito. Nakuha niyo po? Hindi yun para sabi, ay, under to. Hindi under, mga kapatid. You are servant. Amen. You must gumagawa ka. Ngayon, kung mawala yung apat na mukha to, di ba? Kung may mawalang isang mukha dyan, may tatlo ka mukha. At least hindi ka mawawalan. Amen? Amen. Kaya nga yung paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, iba ang Panginoon kaya ninyo. Dito sa aklat ng Mark. Dito sa aklat ng Mark, insert muna natin makukuha. Ang aklat ng Mark, mga kapatid, in chapter 1 lang, makikita nyo dyan. Na verse 1, sabi niya, this is the beginning of the gospel of our Lord Jesus Christ. Tingnan yung gospel, gospel of our Lord Jesus Christ. The Son of God. Son of God ang sinabi sa chapter 1, verse 1, tama ba? Pero, alam niyo po ba mga kapatid, nung ipakilala niya, servant. Ano sabi po diyan sa verse 2? As it is written. Ayon sa pagkasulat Yeah. ni Isaias na propeta, narito, sinusuko ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan. Tuloy. Verse 3. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, handa ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dito tayo tumingin mga kapatid. So, ang tinutukoy dyan, yung hula. Nahula na yan. Sabi niya, a messenger, I sent messenger. Referring to John the Baptist. Tama mo ba? Na siya yung messenger. In the book of Malachi. And then in the book of Isaiah, sinunod niya, sabi niya, there's a voice crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord. Sabi verse 3. Tingnan niyo po. Verse 3. Sabi ng isang sumisigaw sa ila, ihanda ninyong daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Okay, so the voice. Kaya yung voice. Yan. Yan. Ito yung Isaiah. Ayun. Ito po yung ginamit ni Mark na verse. Babasa po natin yun sa book of Isaiah. Kinot niya to, sabi niya, the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight the desert, a highway for our God. Yung binasa po ninyo dyan, ang sabi po dyan mga kapatid, sabi po niya, the verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make His path straight. Amen? Amen. Hindi nyo makikita dyan mga kapatid na He's a Son of God. He became man and He's a Son of God. Wala siyang lahi ng pinanggalingan. Bakit? Because He is a servant. Maliwanag po ba? Servant, hindi mo pinakikialaman kung sinong lahi ng pinanggalingan yan. Basta servant yan, kumbaga sa alipin yan, alipin. Nakuha niyo po ba mga kapatid, walang pinanggalingan yan. Kasi sa panahon ng mga kapatid, yung alipin nagkakaroon lang ng pangalan yan dahil doon sa kanyang master. Nakuha niyo po ba mga kapatid, pwede niyang ipangalan yung pangalan niya doon sa alipin niya kung talagang nagustuhan niya yung alipin niya. So kaya nga siya walang pinanggalingan. Maliwanag po? Amen? He is the Son of God. Pero dito, sabi niya, the voice of one crying in the wilderness. Ito yung verse na ginamit niya. Tingnan niyo yung pagkakaiba mga kapatid. Sa verse 3, sabi niya, nandun yung Lord, tama po ba? At nandun yung make His path straight. Wala na po doon yung God. Tama po ba? Pero dito sa original, sa Isaiah, yung book of Isaiah na ginamit ni Mark, nandun yung God tsaka yung Lord. Sabi niya, prepare the way of the Lord. Referring to Yahweh. He is Yahweh. Tama po ba? Kanino ipaghahanda ng daan? Yahweh. Tama? Make straight the desert a highway for our God. Sino yung God? Elohim.
Yung Elohim, yung plural God. Tama ba? Elohim. Ito si Yahweh, ito si Elohim. So, ibig sabihin mga kapatid, sino yung dumating? Sino yung tinutukoy na darating? Si Jesus Christ ang tinutukoy nito. Si Jesus Christ, si Yahweh, siya rin yung Diyos. He is the Son of God. Doon sa Mark. O, maliwanag po ba? Now we know He is God, but now He become servant. Paano nangyari servant? Si Paul ang nagpaliwanag. Next verse. Philippians. Ayun. Sa taas ka. Ayun, ito. Yan. Ito yung Philippians. Have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Amen? So, nung maging tao siya, He became servant. He took the form, sabi niya, He took the form of a servant. Taking the form of a servant. Nandiyan ko ba tayo mga kapatid? Makinig tayo mga kapatid. This is unique. Ito yung pagiging humbleness ng Panginoon. Yung humble niya. When He humbled Himself, mga kapatid, He became man. Nandiyan po ba tayo? Diyos siya, makapangyarihan siya, pero nung maging tao siya mga kapatid, hindi siya taong para bang kikilalanan natin na hari. Uy, anak ng Diyos siya. Uy, hari yan. Ay, galing natin yan. Hindi. He take the form of a servant. Ano yung servant? The lowest position ng tao. Sa tao ngayon, sino gusto maging servant? Wala. Gusto ko ako, hindi ako servant. Tao ako, pero not a servant. I'm a doctor. I'm a businessman. Nakain ko ba mga kapatid? I'm what I am. And you are who you are. And I am what I am. Nakain ko ba mga kapatid? Amen? Pero siya, He took the form of a servant. Alam po? Did not count equality. Alam niyo sa Tagalog ito, tinignan ko po ito sa Tagalog. Ang sabi po dyan, may Tagalog ba maganda dyan? Bagamat sa Diyos, sabi doon mga kapatid, He is God, but He did not count equality with God a thing to be grasped. Dito tayo tumingin mga kapatid. Sinong tao na mayaman ang gusto maging mahirap? Di ba wala? Tama mo ba? Pag nakatira ka na sa palasyo, gusto mo bang tumira sa barong-barong? Wala. Pero may gagawa. Pero pag ginawa mo yan mga kapatid, nandun pa rin yung isip mo, yung bahay mo doon. Hindi ganyan sa amin eh. Tingnan nyo mga kapatid yung mga galing Amerika. Yung galing abroad. Bumalik ng Philippines. Kada kibot mo, sa Amerika, hindi na. Kasi galing sa Amerika. Sa Qatar. Sa Qatar pala, sa Qatar. Sorry. Kala ko Amerika si... Sabi niya. Tapos kumakain siya ng, sa Jollibee, mga kapatid. Iniwan yung plato. Sabi niya, alam mo sa Qatar, hindi ganyan. Sa amin, sa Qatar, ang plato, itinatapos. Ganyan sa Qatar. Laban niyo po mga kapatid. Amen. Nandun ka na sa sarili mong bansa, pero ang isip mo, ang sarap ng buhay mo kasi dun eh. Laban niyo po ba mga kapatid? Alam mo sa Qatar, winawalis lang namin ang mga ginto. Kami na pala. Ginapala. Amen? Hindi ganyan sa amin. Iba doon. Babalik ka ba doon? Oo! Laban niyo po, tingnan niyo ang Panginoon mga kapatid. Sabi diyan, He humbled Himself, completely humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Hanggang saan ba ang buhay ng tao? Kahit naman ang gwapo mo mga kapatid, pag inabot ka na ng kamatayan mo, walang silbi ang kagwapuhan mo o ang kagandahan mo. Ewan ko ba mga kapatid, hindi tatagal, ibig sabihin, kahit anong meron ka ngayon, hindi yan tatagal.
Pero sa Panginoon, gwapong-gwapo tayo kapag nasa atin ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kasi nasa kanya yung beauty, majesty, excellence, glory. Hindi ito, lahat ito napapawi. Sabi nga ng Panginoon ang tao, pag hindi nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, parang lang siyang damo na nalalanta. Mamumulaklak din yan, pero pag nasikatan ng araw yan, ano yung sikatan ng araw? Di ba ang araw paano ba? Papasikat. Pagdating ng pagkasikatan na, bumababa na. Papunta na sa sunset. Naku, yung mga kapatid, pawala ka na rin. Kaya lahat ng maganda noon, pangit na yun. Kasi matanda na. Lahat ng inyong pangit ngayon, gumaganda na. Kasi sumisibol na yung kagandahan nila. Pero yung kagandahan nila, yung pagsibol nila, pagdating ng katanghalian, sisikat ang araw, lulubog na rin sila. Natatapos ang oras within 12 hours. Ang isang araw. Tama mo ba? Sa buhay ng tao, meron tayong sunrise, mid, yung sikatan mo talaga, at sunset. Lulubog yan. Alam na po ba? Ngayon, ang Panginoon sabi dito, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Even death on the cross. Amen. Makinig tayo sa Tagalog to, tingin ng puti. Sabi niya, bagamat siya Diyos, hindi niya itinuring o hindi niya inaring isang bagay na nararapat panghawakan. Ha? Panangnan. Ano? Panangnan. Pananganan. Ano pa? Tuloy. Panangnan ng pagkapantay niya. Yan, ang pagkapatay. Kasi sa Diyos, mga kapatid, sa Diyos, walang hirap, walang gutom, walang kamatayan. Tama ko ba? Walang sakit. Lahat wala. Lahat ng yun, mga kapatid. Nung naparito ang ating Panginoon, nararamdaman niya yung sakit, yung haptik, yung kirot, nararamdaman niya po yan. Amen! Yung laitin siya ng tao, nararamdaman niya yan, pero hindi niya yan. Ibig sabihin, nararamdaman niya, bakit? Yun nga, kasi steadfast, immovable, abounding in the Word of God. In the Word of the Lord, nag-a-abound ka. Wala na po ba? Para ba? Sinasabi ko na, nandyan yung sakit, pero hindi niya nararamdaman. Amen po ba? Maraming lumalait sa kanya, bakit ang Diyos ay nasa kanya? Laging kasama niya ang Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Ganon ang ating Panginoon. Hindi niya, pag nahirapan siya, Lord. Kumbaga sa Superman mga kapatid, pag Superman siya, wala nang natalo. Nung tao na siya, di ba? Tao na. Nung babarilin siya, biglang takbo mga kapatid. This is a jump for Superman! Nakakaroon siya gano'n. Superman siya. Di ba? Nakuha niyo po? Pero ang Panginoon hindi. Walang ganong Superman mga kapatid na super. Naranasan niyang papuhin, naranasan niyang lahat ng yung pang-alipusta, yung persecution, lahat naranasan ng ating Panginoon. Kaya nga, He become humble Himself. Becoming humble, become obedient even to the point of death. Yung kamatayan. Amen po ba? Sipin mo, Diyos ka, tapos mamamatay ka. Hindi ba nakakahiya yun? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. Ano sabihin siya ng tao? Ikaw na anak ng Diyos ka, ba't mamamatay ka? Pero hindi nila alam mga kapatid. After 3 days, He rose again. Not after 3 days. Actually, on the 3rd day. Alam niyo, binasa ko nito nung nakaraan. Sabi ko, hindi pala after 3 days. On the 3rd day. Kasi pag sinabing after 3 days, 1, 2, 3, after, ang apat na yun. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? On the 3rd day. So, ibig sabihin 2 days. After 2 days, yun yung 3 days. Kaya yung after 2 days, that is 3 days, on the 3rd day, He rose again from the dead. Palapakan natin ang mga kaya nga, makinig tayo mga kapatid. Kaya dito, no, sabi ko, hindi niya pinanghawakan na hindi niya itinuring na dapat panghawakan ang pagiging Diyos.
Nakuha niyo po ba mga kapatid? Hindi niya dapat. So, nung maging servant siya, talagang servant. Kahit anong gawin sa kanya, pwede. Nandiyan po ba tayo? Amen? Tingnan niyo kung paano siya, kung anak ka ng Diyos, o sino, mga ganun, di ba? Yung mga salita nila, pero anak ng Diyos yun. Si Kristo po yun. Hinayaan po niya yun. Kaya nga, he's a servant, but nakikita natin yung majesty. Nakikita natin yung glory sa kanya. Naisipin mo yung hari. Hari ka. Tapos bababa ka para tulungan isang tao. Tao yun. Diyos ako, tao. Bababa para tulungan ka. Napahin mo ba mga kapatid? Amen. Hindi mo isipin. Kaya nga, ito yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid eh. Ang Diyos ang lumikha ng langit, ng lupa, ng halaman, lahat ng bagay dito, nilikha niya yan eh. Yung bituin, yung buwan, yung lahat ng planeta. Amen? Nilikha ng Diyos yan. Gaano makapangyarihan ng Diyos? Nandiyan po ba tayo? Amen? Nung magkatawang tao siya, Diyos pa rin siya. Amen? And, but, he's a servant. He's a man. And bilang anak siya ng Diyos mga kapatid, kung ano man yung kapangyarihan niya, ginamit niya yun. Hindi para saktan ng tao, o hindi para parusahan ng tao. Ginamit niya yung kapangyarihan niya para pag-ilangin ng tao. Ginamit niya yung kapangyarihan niya para iligtas ang tao. Sabi mo yung lumikha ng langit, yung kapangyarihan niya, na para lumikha ng langit, ginamit niya yun para pagalingin ng isang tao. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Kung tutusin yung lalait sa kanya, diba, nung panahon ni James and John, nung hindi sila tinanggap sa Samaria, nung sabi niya, Lord, magpababa na kami dito ng apoy. Sabi niya, wala ka sa Espiritu, hindi mo alam ang sinasabi mo. Amen? Hindi mo alam sinasabi mo. Oh. Hindi magpababa ng apoy. Galit sila, gusto mo magpababa. Nung panahon ng Old Testament, talagang magpapababa ka agad ng apoy. Di ba nung nagre-rebelde sila sa Old Testament? Kunting reklamo nila, anong ginagawa? Di ba? Mamaya meron ng salot. Mamaya may ahas na. Amen? Mamaya wala na sila makain. Mamaya lulusubin na sila ng mga kaaway. Yun yung panahon ng Old Testament. Because they are under the law. Wala na po ba? But now we are no longer under the law. We are under grace. Wala na tayo doon. Nais ng Panginoon sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, yung pananampalataya, dumating yan sa panahon natin ngayon, hindi sa panahon noon. Ang panahon natin ngayon, yung pananampalataya natin, yung makita natin ang Diyos bilang love and giving. He is God that loves and gives. Not punish, not judge. No. Amen po? Kahit gano'n nangyari sa atin, see God as loving. See God as giving. Supplying, healing. Amen? Expect every time. Itong oras na to, expect mo, Lord. Alam ko, pinagagaling mo ako ngayon. Gumagaling po ako ngayon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? Alam nyo, hindi ko gusto sabihin sa inyo to, pero totoo nangyari ito sa akin lang mismo, sa personal ko. Sa buhay ko, na nasa Panginoon, mga kapatid. Nilalambot ako, sabi ko, Lord, your strength, Lord. You are my strength. Kasi yun naman sabi sa Bible eh. Christ is my strength. Christ is your wisdom from God. He is your righteousness. He is your redemption, your sanctification. So, receive mo siya. Amen po? Amen. The more you receive, the more you are alive. Amen. Lapakan natin ating Panginoon. So, kaya ang Panginoon, mga kapatid, makikita nyo to, anong ibig sabihin nito? No? Minsan, ang mga alagad, makinig tayo mga kapatid. Okay. Ang mga alagad, ayaw nilang magpunas ng paa. Yung magpunasan ng paa, ayaw nila. Pag pumasok sila sa isang bahay, galing sila sa labas, pag pumasok sa bahay, usually, may alipin na maghuhugas ng paa nila. Kung magpupunas, maghuhugas. So, noong time na yun mga kapatid, wala. Nagtitingin na yung mga alagad. Walang magpunas ng paa, walang maghugas. Nakuha niyo po nga? Amen? Sabi siguro nung isa doon, oy, nung isang araw, ako naghugas. Kaya ngayon, ikaw naman. O, nakaniyo mo mga kapatid. O, tapos sabi nung isa, oy, ako ang sa inyo. Ako ang senior dito. Hindi ako pwedeng maghugas ng banyo.
O, nakuha niyo po, ang dami mga rason. O, nung isang araw ako, kanina ako naghugas. Ang Panginoon mga kapatid, hindi nagtuturuan sila. Ano ginawa ng Panginoon? Tumayo siya. Inbad niya yung kanyang damit, no? Yung balabal niya, at kumuha siya ng tuwalya, nagtali siya. Sipin mo, yung Diyos mga kapatid became servant, nagtali. Ano pag sinabing nagtali? Naglilingkod ka. You are servant. Yung Lord nila, maghuhugas. Kumuha ng tubig. Halika kayo sa akin. Huhugasan ko ang paano. Napahiya sila. They miss the point. They miss the privilege. Kaya nung huhugasan na si Peter, sabi, "Huwag po, Lord." Para mas, ako na lang. Hindi. Di ba? Nakanyo mo ba? Naunahan ka eh. Kasi dapat ginagawa mo itong maglingkod, pero ang Panginoon mismo sabi niya, sige, huhugasan ko ang paan niyo. Sabi ni Peter, "Huwag po, Lord." Yung sabi ng Panginoon, kung hindi ito ko ito gagawin sa'yo, wala kang kaugnayan sa akin. Sa Tagalog mababaw, pero sa English, mga kapatid, may kahulugan. Kaya sabi naman ni Pedro, mga kapatid, kung nung marinig niya yun na wala kaugnayan sa akin, "Lord, dito, hugasan mo na po ako ng ulo hanggang..." Ano na po, mga kapatid? Nung uhugasan, ayaw. Nung malaman niya kailangan palang maghugas, lahat na po, Lord. Hindi ba ganyan ang tao kung hindi sobrang kulang? Amen? Sabi, huwag kang gagawa. Talagang hindi na gumawa, kapatid. Bakit hindi ko gumagawa? Sabi, huwag kang gagawa. Gumalaw kayo, normal. Amen? Kaya kung hindi kulang, sobra. Hugasan kita. Huwag po, Lord. Hindi, kailangan kita hugasan ko. Sige po, lahat po, Lord. Amen? Sabi ng Panginoon, ang nahugasan na, malinis na. Yung paa na lang ang madumi. Yun ang kailangan hugasan. Naligo ka na eh. Kaya na tayo, born again, mahugasan na tayo. Hindi tayo araw-araw naghuhugas o naliligo, mga kapatid. Amen? Amen. Pag malinis ka na, buhugasan na lang tayo ng Panginoon. Anong hugas? Yung paa. Bakit ano ba yung paa? Yun yung nakadikit dito sa lupa. Yun yung pang araw-araw natin. Para pag ginagano na lang natin. Hugasan na lang yun. Pinapag-park. Tapos, tingnan nyo, okay lang. Paglakad mo ulit, madudumihan ka lang. Pero pagdating ng hapon, hugas ulit. Diba? Pagdating ng Sunday, hindi lang Sunday na mga kapatid. Kaya nga abounding, kasi when you serve the Lord, you are not limited. You are beyond measure. Lahat ng oras, ready ka. Preach ka, preach! Pero na kailangan ng counseling ka, counsel! Amen! Hindi lang, ay, may ka-counsel. Ay, hindi ko pa oras kasi ang time ng mamaya, ng counseling, alas 3 eh. Ngayon na kailangan ng tao, hindi ko pa mag-share. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Hindi po ganun. Amen po? At makinig tayo. Bakit nagawa ng Panginoon yun? Ano po sabi sa John? He knows that God, He has everything. God has given Him everything. Sa John, pakibasa, chapter 3. 13, verse 3 and 4. Verse 3. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. At alam niyang siya ay mula sa Diyos at pabalik sa Diyos. 4. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Amen. Madidiretso niyo ang kapatid. Only tanging ang mga tao na nakakaalam kung sino siya sa Panginoon. At kung saan siya paroroon, ang siyang makakapag-ikot. Yung bababa ka. Only those people who know who they are in Christ. Who they are in God. Kung sino sila sa Panginoon. They can serve. Na pag sinabi nag-serve ka, hindi mo iisipin kung sasabihin ng tao. Wala na po mga kapatid. Wala, hindi mo pakakawakan. Uy, bakit niyo akong ginaganito? Nagtatanda ko na eh. Hindi. Amen? Sabi nga ng Panginoon, kung ano man ang naranasan mo at nangyayari yan dahil kay Kristo,
You have a reward. Wala na po ba? Kaya nga, yung mga persecution, ayun ang maranasan natin, persecution. Pag naglingkod ka sa Panginoon, persecution. Ayan po. Mapakas ka ng lilingkod sa oras mo din. Ang ginagawa mo dyan. Sayang ang ganito, ganyan. Kailangan mo ganyan. Ayan po. Napipersecute ka. Pero in Christ, dahil kay Kristo, masasiyahan ka sapagkat hindi ikaw ang nahihirap. Kumbaga, yung nararanasan mo, hindi ikaw naranasan ng Panginoon. Kumbaga, nakakatikim ka. Ibig sabihin, yung ginagawa mo mga kapatid ay para sa Panginoon. Nasa Panginoon. Maliwanag po ba? Amen. And this is good news to us, makinig tayo mga kapatid. That because even today, Jesus Christ is still serving us. Nandiyan po ba tayo? Even today, God is serving us through Christ. Sinuserve tayo ng Panginoon every day. So, the best thing we can do to be settled, mga kapatid, is consent Him to serve us. Allow Him to serve you. Lord, I allow you, Lord, to serve me. I need you, Lord, in my life. Alam ko, wala ako, Panginoon, pero nasa iyo na. Amen po. Hindi ko ito kayang gawin, Panginoon, pero ikaw kaya mo ang lahat ng bagay. Kaya sa iyo po ako nagtitiwala, Panginoon. I allow you to serve. I allow myself to be served, Lord. In Jesus' name. Amen. Makikita mo maglilingkod sa iyo. Maging anghel, maglilingkod ka na anghel. Every time na nagkakatagpo tayo sa isang lugar na ito, angels are gathered around us. Sabi nga sa Bible, mga kapatid, mas marami yung nasa atin kaysa sa kanila. Greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Mas marami yung nasa sa atin kaysa nasa sa kanila. Ano yung sabihin? Yung anghel na nasa sa atin, mas marami. Kung nakikita natin na libo-libo yung mga lumalaban sa atin, nasabi ng Panginoon, mas marami yung nasa sa atin kaysa sa nakikita natin. Amen. Kaya nga in the book, last verse mga kapatid, in the book of Revelation, bakit ang Panginoon nakita ni John na mayroong tapis Revelation 1:13, pakibasa. Revelation 1:13. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Okay na? O sa ibang version? At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Oh, may pamigkis siya eh. Maganda yung pamigkis yung parang tuwalyang tinatapis dito. Amen? Ano ibig sabihin? Bakit mayroong tuwalyang ginto? Kasi even today, that He is up, highly exalted, even today, His ministry is serving us. Amen. Kaya nga tayo pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo nagsusulong para ba, Lord, ako na lang, kawawa na po ako, Panginoon. Sulong na po, wala po ang mga pindi. Kasi ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Praise God. Palampakan natin ating Panginoon. So, yung aklat ng Mark, mga kapatid, kaya tingnan nyo, yung aklat ng Mark ay nakikita nyo doon, yung last chapter, makikita nyo. Na umakyat na ang Panginoon. Chapter 16, verse 19. May basa? Sabi ko last verse. Ito na yung pinakalas talaga. Sige. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos. Tuloy. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Dahan-dahan mo yun. Laks mo yun. Humayo sila. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito.
Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral Oo. sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob nila sa kanila. Amen. Dito kayo tuloy mga kapatid. Naghahanap tayo ng ng miracle. Healing. Sir. Amen. Sir. Sino tumulong sa kanila? Nasa ng Panginoon. Yung tumulong nasaan? Hindi ba nasa langit na? Pero tinulungan sila. Anong ginawa niya? Paano sila tinulungan? Sa English is confirming their word. Pinatunayan. Siya ang ipapatunay. Kung sinabi, you are healed in Jesus' name. Hindi ako magpapatunay doon. Ang magpapatunay doon ay ang Espiritu ng Panginoon. You are healed. Kaya kung hindi mo alam mga kapatid, sabi ng pastor sa'yo, you are healed. Hindi pa naman. Ikaw yun. Pero ang Panginoon, pinagaling ka na. He will confirm His word to you with signs and wonders. So, anong kailangan natin? Paano ba natin ito matatanggap? Just receive. Thank you, Lord. Huwag mong isipin pag pinag-pray ko. Sabi si pastor lang naman yan, tao lang naman yan. Okay po ba? Tao ka kasi. Wala na po. Amen. sa Panginoon tayo tumingin. Servant, pag sinabing servant, pag servant ka, hindi mo inuuri yung tao, hindi ka nakatingin sa tao, nakatingin ka sa Diyos. Kaya nga, ganun yun dito mga kapatid sa atin. Kahit ako dito sa church na to, di ba? Siguro nagtataka kayo sa akin, pag birthday ko, tayo na kami papapray. Di ba sa inyo? Hindi ko sinabi, hindi ako mag-pray kasi walang mag-pray sa akin. Ako ang pastor dito. Nakaya po ba? Amen. Minsan nag-aatubili ako, pero hindi sabi ng ko yun ang nararamdaman ko eh. Bakit? Lahat naman tayo, ang Diyos na rin, gagamitin kahit sino sa atin. Amen. Amen. Pero gagamitin ka, hindi ka para magyabang. Amen. Para maluwalhati ang Diyos. Amen. Kasi ako, I'm so blessed and I am grateful. Papasalamat ako sa Panginoon kapag nakikita ko kayong ginagamit ng Panginoon. Amen. Amen. Kung makikita ko, sino man dito sa atin, kabataan, mga angels, pastor, ginagamit. Alam niyo, hindi yung, si pastor niyo, siguro, agawan na ako ng authority dito. Mawala na ako sa, ito. Ang Diyos ang naglalagay sa atin. Amen. Kaya iba hindi nagtuturo eh. May mga teacher na gano'n, mga kapatid eh. Ang turo ko, ang alam ko hanggang 10, bigay ko sa'yo 5. Bakit? Pag nalaman mo yung 10, paano na yan? Pareho na tayo dalawa. Paano yan? Kung maraming customer sa'yo, sa akin wala, talo na ako. Di ba ganyan? Amen? Pero ang Panginoon sabi niya, ang alagad ay hindi hihigit sa kanyang teacher. Kung umangat ka man, kagaya ka lang ng teacher. Kaya ang Diyos na Ano po ba mga kapatid? Kaya hindi ko ipinagkakalit sa atin.